Nag-issue na ng warrant of arrest ang 5th Division ng Sandigan Bayan para kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng plunder case ito, kaugnay ng anomalyang flood control project. Kasama rin sa mga pinapa-aresto si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang opisyal ng dating opisyal ng DPWH tulad nila Denril Cesar Fortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez. Walang bail ang plunder case na yan. Sa mga oras na ito ay nailabas na ho ang warrant of arrest ng 5th Division ng Sandigan Bayan. May kinalaman sa kasong plunder o yung kasong pandarambong. Itong si Senator Jinggoy Estrada. Isang non-bailable case, kaya naman ay hindi uubra ang kahalintulad ng nangyari noong nakalipas na linggo na naghain o naglagak ng piyansa ang naturang senador. Nangangahulugan din ang agarang pagpapatupad nito o pag-aresto sa nasabing mambabatas. Naghain na ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ito ay kaugnay ng kanyang non-available plunder case at graft charges. Ito ay matapos masangkot ng senador sa flood control kickback scheme. Humiling pa nga ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada na ibasura sana ang kasong plunder at 2 counts ng graft charges na inihain ng Office of the Ombudsman laban sa senador. Kaugnay sa paratang na pagkakasangkot sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Noel Estrella na nag-file sila ng omnibus motion sa 2nd at Division, Sandigan Divisions upang malaman kung may sapat bang basehan ang paratang kay Senator Estrada. Ito nga ay ang pagkwestiyon sa ifinail na graft at plunder charges sa senador. Samantala, inihayag naman ng Philippine National Police ngayong araw ng Lunes, June 1, na kanilang kaagad na ipatutupad ang potential arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada kahit pa na nasa ilalim ito ng Senate Protective Custody. Matatandaan nga na nitong Biyernes, May 29, nagpiyansa ng 90,000 pesos si Estrada para sa graft charges. Ito ay matapos na mag-issue ng warrant as ang Sandigan Bayan dahil sa umano'y kickbacks na natanggap sa flood control project scandal na nagkakahalaga ng 573 million pesos. Naghahain na nga o inanunsyo na nga ng 5th Division ang arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay nga doon sa non-bailable plunder case. At according sa ating mga sources, ngayon may mga inilabas na pangalan sa atin kaugnay dito sa mga kasangkot din o kasama din sa inihain na arrest warrant si Manuel Manligas Bonoan, Denril Cesar Sanchez Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Yan yung ilan sa mga nakalap natin na impormasyon as of the moment dito sa Sandigan Bayan. Hindi na dito na sa compound ng sinabi pa Glory sa kanyang tanggapan sa kanyang opisina si Senator Jinggoy Estrada. Yan ay kasunod naman ng balita ng pagpapalabas ng warrant of arrest reveal sa kanya. Sa ngayon, nandito ako sa may main entrance ng Senado at bandang 2:47 ngayong hapon ay may mga dumating na mga tauhan ng CIDG. Maayos na pumasok dito ay escort ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Nag-log in dito sa lobby pagkatapos ay dumiretso na. Sinubukan namin silang tanongin kung ano ang purpose sa kanilang pagpunta dito. Bagamat wala silang binabanggit, Tito Willie, at hindi sila nagbigay ng pahayag. Pero mamaya, alas 3:30 ng hapon, ay magpapatawag ng press conference si Senator Jinggoy Estrada at sinabi na dito na siya magsasalita at magbibigay ng pahayag kaugnay doon sa lumabas na warrant of arrest laban sa kanya. Senator Jinggoy Estrada's camp has filed omnibus motions before the Sandigan Bayan 2nd and 5th Division, challenging the plunder and graft cases filed against the senator. In a text message to reporters, Estrada's legal counsel, Attorney Neil Estrella, said the said motions were filed to allow the justices to determine whether the allegations against the senator are factually and legally supported. In addition, they are asking the court to quash the cases and dismiss them with prejudice, or in the alternative, seek the suspension of the proceedings and remanding the cases for a reinvestigation and or the completion of the preliminary investigation. Estrada's camp also clarified that these filings are separate from the urgent motion filed last Friday, which sought the recall of the warrant of arrest issued in connection with Estrada's plunder and graft cases arising from the flood control scandal.